Ito po sa Matthew 15 verse uh, 21, ang sabi niya, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidom. Ngayon, sa verse 22, lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko pong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ito po yung kwento na meron pong isang babae na napoposes yung anak niya. Anong time na yun, marami ng albularyo. Pero naniniwala po ako, nagpagamot yung sa albularyo. Bakit? Hindi po kasi Hudyo ito. Sa mga Hudyo kasi, bawal ang magpagamot sa albularyo. Ngayon, siya po ay Greek, no? Kanineya. Hindi po siya kasama sa lahi ni Abraham. Ngayon, nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling. Alam niyo ba, malaki po ang porsyento ng pagpapalayas ni Jesus ng masamang espiritu sa mga may sakit na pinagpe-pray niya. Yung iba, nileleyans lang niya kasi sakit lang talaga. Pero yung iba po ay yung sakit doon ay gawa ng masamang espiritu. Kaya kumalat po yung kakayanan ni Jesus na magpalayas ng masamang espiritu. Sa totoo nga lang, dalawa ang sinabi niya. Sinabi niya, humayo kayo. Ang sinabi niya, magpalayas kayo ng demonyo at magpagaling kayo ng may sakit. Magkaiba yun. Pero hindi niya pinuwera yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Okay, tuloy po natin. Ulitin ko po. Lumapit sa kanya, kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko pong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. So, hirap na yung bata. Ngayon, sabi niya, sumagot dito po sa verse 23, tingnan niyo po ang reaction ni Jesus. Ngunit gaputok may, di tumugon si Jesus. Wala, no reaction si Jesus. No? Bakit? Mga kapatid, sa totoo lang, si Jesus noong time na yon ay para sa mga Israelita lang. Ano ibig sabihin? Yung mga outsider, no, ay no pansin. Hindi time para bigyan silang pansin para sa lahi lang ni Abraham noong time na yun, yung purong mga Hudyo lang. Ngayon, tingnan niyo po rito, no? Talagang no pansin. Sabi niya gano'n, ngunit gaputok may, di tumugon si Jesus. Sa atin po kasi, lalo na sabihin natin, tingnan niyo yung mga anak natin, yung mga baby na pinanganak. Konting iyak lang yan, takbuhan na yung mga magulang eh. No? Pero dito, nagwawala na itong babae sa totoo lang. Nagwawala na itong babae pero no pansin. Ito ang kagandahan, ito ang advantage ng kapamilya ka ng Diyos. No? Kapamilya ka ng Diyos. Ngunit gaputok may, dito tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Bakit? Nainis na yung ang nabusisi rito, ang naguluhan dito, yung mga disipulo. No? At sabi niya, pagbigyan nyo na nga kasi nanggugulo talaga eh. As in, nanggugulo talaga. Ngayon, pagbigyan na nga ninyo ng umalis, siya'y nag-iingay at sumusunod sa atin. So, ang ingay niya, alam niyo po, ang isa pong natutunan ko, sabi niya, kung gusto mong asikasuhin ka sa ospital, maging maingay ka. Dahil uunahin ka ng mga doktor doon, ang mga nurses doon, kapag ka maingay ka, yung reklamo ka ng reklamo. Pero kung tatahimik ka, pababayaan ka ng ospital. No, ito pong natutunan ko doon sa mga taga-hospital din. Ngayon, sabi niya gano'n, no, balikan ko po ito, sabi niya, pagbigyan na nga ninyo ng umalis, yun na lang pala ang solusyon ng mga disipulo, pagbigyan mo na. No, at sabi niya gano'n dito ni Jesus, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ibig sabihin, very focused si Jesus na ito lang ang assignment ko, itong pinagagawa ng Panginoon sa akin, no? Itong pinagagawa ng Ama, itong gagawin ko, no? Ngayon, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Okay, may nangyari po rito eh. Ano yun? Tulad po nung sinabi ko po sa inyo last Sunday, mayroong pananampalatayang nakita si Jesus sa babaeng ito eh. Ano nga ba yun? One, yung pagpupumilit niya. Yung pagpupumilit na alam niya mahabagin ang Diyos. No? At ang isa rito, ang sabi niya ngayon dito, no, sabi niya, tulungan po ninyo ko, Panginoon. Tinawag niya si Jesus na Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon?
Ayon po dito sa Lucas chapter 4, no? Sa Luke chapter 4, I think verse 46 yun, ang sabi niya, pag tinawag mo siyang Panginoon, sino? Si Jesus. Ibig sabihin, nakahanda kang gawin lahat ng gusto niya. Doon mo lang magiging Panginoon si Jesus kapag nakahanda kang gawin lahat ng gusto niya. Hindi yung ilan lang, hindi yung selected lang. Meron po akong naalala na isa pong miyembro dati nang sabi niya, Panginoon, gagawin kong lahat, wag mo lang pakikialaman yung love life ko. Kumbaga, nakahanda ko i-surrender lahat, maliban yung love life ko. Paano mo masasabi ang Panginoon yun? Panginoon si Jesus. Dito, sinabi niya, pinahayag nitong babaeng Kanilea, kahit hindi siya Hudyo, kahit hindi siya, ang kagalingan, hindi para sa kanya. Sabi niya gano'n, Panginoon, ready akong gawin lahat ng iuutos mo. Magiging Panginoon kita. Tinatanggap kitang Panginoon. No? Sabi kasi ni Jesus, ang tumatawag sa akin ng Panginoon, dapat sinusunod yung sinasabi ko. At dito, dineklara nitong babaeng ito na tinatanggap kitang Panginoon. Kung ano man ang iutos mo, ano man ang ipagawa mo, ano man ang sabihin mo, ano man ang gusto mo, nakahanda akong gawin. Tinatanggap kitang Panginoon. Kaya nga tinawag niyang Panginoon. So, one, ang nakatrigger dito ay yung pagpupumilit niya. No, yung pagtitiwala niya na ang Diyos ay mahabagin. At two, yung lumabas sa bibig niya, nang sabi niya, tinatanggap kitang Panginoon. Ano man ang sabihin mo, ano man ang iutos mo, nakahanda akong sumuko sa iyo lahat. At ano po nangyari? No? Ngunit, sabi niya ganoon dito, sa verse 26, hindi pa tapos. Sabi niya ganoon, no? Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta o sa mga aso. Ngayon, bigyan ko po ng konting background ito. Ngayon po kasi, time na to, babasahin natin itong passage na ito tungkol dito sa mga aso. Ang laki na ng pinagkaiba. No? Kasi ngayon, ang mga aso po rito katabi ng natutulog ng amo. Actually nga, ang sabi po ng kapitbahay namin, no, na dog lover, ang itong aso kong ito, hindi ito pet, hindi family ito. Trato sa kanya, pamilya, itong asong ito. Katabi nga daw niyang natutulog. Mga kapatid, may mga tao po akong kakilala na yung kutsara nila habang kumakain sila, kapag nakita nila yung aso nila dyan sa tabi nila, isusubuan nila nung mismong kutsara na ginagamit nila. So, ganun sila ka-close, no? No comment ako doon. Ito ang ngayong time na to dito sa lugar natin, ang aso po ay part na ng family. Hindi siya parang alaga lang, kung hindi talagang ginugupitan. Mas mahal pa nga ang gupit minsan ng aso kaysa sa tao no, pinapagamot, dinadala sa clinic. Meron po akong mga kakilala, yung kasama namin miyembro dati nung sa Boni pa. Yung aso niyang chihuahua, hindi makapanganak, pinasisaryan niya at gumastos po siya ng malaki. Bakit? Kasi ang aso ngayon time na to ay napaka-special at napaka-close. Pero nung time na yun, hindi. Ang aso po ay lagi sa labas. Sa labas natutulog. Ito po yung isang pinag-aaralan po ng mga Bible scholars ngayon, no, na nadidiscover nila na ang aso noon ay lagi sa labas. Pag-aari, at pinapakain pa rin ng amo niya, pero sa labas lang siya. No? Kung pumasok man sa bahay, sandali lang, pero pag time na matutulog na, sa labas siya. No? Kaya, ang sinasabi po ni Jesus dito, hindi po insulto. No? Kasi, sa time kasi natin ngayon, parang ang pangit namang sabihin na ang tawag sa iyo ng Panginoon ay aso. No? Nung time na yon, hindi po insulto ito. Sinasabi lang ni Jesus na ang mga Griego, itong kanineyang babaeng ito, yung mga hindi Hudyo, sa labas kayo. No? Ulitin ko po, ang mga pag-aaral po ng mga Bible scholars, sinasabi nila na hindi po ito insulto, kung hindi, nilalagyan lang niya ng distinction, nilalagyan lang niya ng separation, nilalagyan lang niya ng definition na ang mga aso, sa labas lang kayo. Hindi kayo part ng family. Yan ang sinasabi niya. Nung time na to, maari po yung babae, hindi naman talaga na-offend. Hindi siya na-insulto kasi naintindihan niya yun. No? Ngayon time na lang ito, very offensive sa atin ang mga salitang ito. In other words po, si Jesus, hindi tao yung trato niya doon sa babaeng Kananea.
Nilalagay lang niya sa lugar, sa tamang lugar na hanggang diyan ka lang. At ito po dito po sa ah, dito po sa verse 26, sabi niya, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ngayon, sa verse 27, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain sa mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ibig sabihin, kahit na hindi ito pamilya, no, ngayon na lang pamilya ang aso, ulitin ko po, kahit hindi po sila pamilya, hindi part ng family, pero sabi niya, nakikinabang pa rin dun sa pagkain ng amo. At sumagot po si Jesus. Sabi niya, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, tingnan niyo po, kaya't sinabi, therefore, ito yung tugon ni Jesus doon sa mga sinagot ng babae, ginawa ng babae, at sabi niya, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihingi mo, at noon di gumaling ang kanyang anak, yung anak niyang babae na inaalyan ng masamang espiritu. Wala na rebuke, pananampalataya lang nakakapagpagaling na. Ano pong sinasabi ng Biblia rito? Dito po tayo sa sa verse 26. Ito po yung pinaka-point ko rito. Sabi niya, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ano pong hinihiling nitong babaeng ito? Kagalingan. At sinabi ni Jesus, mismong sa bibig, lumabas ni Jesus, mismong sa bibig niya, lumabas na ang kagalingan ay para sa mga anak niya. Kaya nga, ang sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kaya kapag nagkasakit ka o dumapo ang sakit sa akin, ang kagalingan ay para sa atin. Hindi ka aasa, kundi para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, dito sa bahay, kapag ako pumasok, may kalayaan akong magbukas ng rep at kung anong makita ko riyan, pwede kong kainin. Pwede ko kaya doon sa kwarto ko. Kahit ubusin ko yan. Bakit? May karapatan ako dyan eh. Pero sa ibang bahay, hindi ko magagawa yun. Bakit? Hindi ako taga ron. Hindi ako kasakop doon. At sinasabi niya rito, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang kagalingan ay para sa iyo. Ito po'y children's bread. Ang kagalingan ay pagkain ng mga anak, provided ito ng ating amang nasa langit. Kaya sabihin natin, magkasakit ka man o kung ano man ang mangyari sa iyo, andun ang kasiguraduhan na ang kagalingan ay para sa iyo. Okay po. Nawa po may nakuha tayo, Kaya no need to fear, Kung ano man dumating sa iyo sabi ko nga, may mga nakita sa katawan ko. Ako na lang yung example ko dahil kilala ko yung sarili ko tsaka talaga nangyari. And may mga nakita. Sabi raw, bibiyakin daw yung tiyan ko. Operahan ako, ganito, ganyan. Kahit na po makita nila yan, karapatan kong gumalik. Bakit? Ito ay children's bread. Ito ay provision. Parang pagkain ito na provided ng Diyos para sa atin. Ang unbeliever, makikiusap. Ang unbeliever, magbabakasakali. Ang unbeliever, magsisisigaw. Ang unbeliever, magpapapansin. Ang unbeliever, maglululumuhod, nagmamakaawa, walang kasiguraduhan. Pero ang mga anak ng Diyos ay laging sigurado. Ito'y para sa atin. Ang kagalingan ay children's bread. Karapatan natin kainin ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kamot may dumating man ang anumang bagay, Sabi nga niya, dumaan man sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Dadaan ka talaga. Wala po ko alam ng tao na hindi nagkasakit. Pero ang pangako po ng Panginoon, kung magkakasakit ka, may kagalingan. At ito po, hindi 50%, hindi 80%, hindi 99%, kundi 100%. Ang kagalingan po ay children's bread, pagkain ng mga bata. Yan, nalala ko po yung nanay ko noon, may dagdagan ko na lang. Ang bilin na bilin niya doon sa kasambahay po namin, kainin niyo yung gusto niyo, pero yung pagkain ng bata, sa kanila lang yun. Bawal kainin ni naman yan. Kami magkakapatid, para sa amin lang yon. Yung pagkain ng bata, sabi ng nanay ko noon, maliliit pa kami, natatandaan ko, yung pagkain ng bata, sa kanila lang. Yung ibang pagkain rin, kainin nyo, ubusin nyo. Pero pagdating sa pagkain ng mga bata, sa kanila lang yon. At ang kagalingan ay pagkain natin. Dahil tayo ang pamilya ng Panginoon. Ay God bless you po. Pagpalain mo Panginoon ang mga nanonood, dalangin ko o Diyos na
tumanim sa amin ito ng malalim upang sa ganon, ano man ang mangyari, ano man daanan namin ay walang takot. Dahil ikaw ay buhay, walang takot. Dahil ikaw ang aming Ama, hindi kami matatakot. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay God bless you po. Magandang umaga po ulit sa inyo.